Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much and God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay may lumabas po isang survey. Hindi ko po alam talaga kung legit ito survey na ito. Pero ang tagal pa naman ng eleksyon ng 2028, 2024 pa lang ngayon. So 4 years pa ang ano natin. Pero as early as now, kung mangyayari ang eleksyon ng 2028, alam na natin kung sino ang mananalo ng Pilipinas, no? Ang pangulo ng Pilipinas, no? Ito, ano siya WR Numerous survey. Hindi ko alam po ito Ngayon ko lang ito narinig, no? Sa buong buhay ko na kung subaybay sa mga eleksyon, ay talagang hindi pa ito narinig, no? Ito WR survey na ito. Okay, actually, nung last election, marami naman pong mga lumabas na mga survey, pero at least until now, ay nandyan pa rin naman sila. Okay, so isi-share ko lang po para maano lang po natin, no? Ito, ewan po kung ano, and share screen lang po ako para ano naman, ito. Yan, okay. Ayan po, no? Okay, yung ano na yan, survey na yan, 2028 election, no? Ayan, 2028 election po yan, no? Kung umpisahan po natin sa pang-9, no? Yung ano, pero isa lang po dapat manalo dito sa pagkapanguluhan ng 2028. No? Katulad nga ng mga sinasabi ko in the past, no, si Vice President Sara Duterte ay talagang siya na talaga ang leading kasi siya ang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Okay? Ay, ang number 9 po dyan ay undecided. Pero maliit lang po yan, 14.3%. Malaki-laki din po yan, no? Okay, alam ko naman po ang Pilipino, yung mga undecided na yan, pag mga 1 week, 2 weeks before the election, at saka pag number 1 pa si Sara Duterte, ay siya, ang mga majority ng undecided ay pupunta sa number 1, no? They do not just love the underdogs, but they really love the winners. Okay? So yun ha, undecided, 14.3%. Kung makikita nyo din po dyan, no, ang panghuli po dyan ay pang number 8 ay si Martin Romualdez. Siya po ang Speaker of the House. Siya din po ay kapatid ni pinsan po ni Senator Amy at saka ni Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ang Speaker of the House. So natural, na-candidate din siya dyan. Pero mababa po talaga. Sa tingin ko hanggang hindi nagbabago ng strategy, si Speaker Romualdez ay hindi mananalo sa pagkapanguluhan, no? So, magpapalit ng form of government in order for him to be not Speaker of but a Prime Minister, kumbaga. Hindi po siya mananalo sa eleksyon ng pagkapanguluhan, no? Pwede pa bilang senador, okay? Pero or vice president, pwede pa. Pero pag pangulo, and then galing siya sa kongreso, galing siya bilang speaker of the house, ay hindi po yan talaga mananalo. Okay? Ang pag-7 po natin ay si Risa Hontiveros. Okay? Si Risa Hontiveros po, 1.2%. Opposition po yan. No? Galing pong akbayan yan. Ay, akbayan ba si Risa Hontiveros dati? Naging party list representative. No, okay? Tapos si Risa Hontiveros po ay tumakbo sa hanay ng mga liberal, Pinklawan, Kilawan. Kaya po mababa din po yan, 1.2%. Pag sinabi niya, tama na talaga siya. Pag kumontra sa kanya, mali 'yun, mali yung taong 'yun. Kaya po walang tipo pa ano yan no? Yan po talaga yung school of thought sa mga Vico Soto, ng Trillanes, ng Pinklawan, ng Dilawan, ganyan po yan. Pag sinabi nila, tama na sila, ang kumontra, mali po sila. Ganyan po sila. Kaya hindi po talaga mananalo yan. Si Risa Hontiveros, naswertihan lang po nananalo bilang senador ng Pilipinas kasi kailangan naman po ng boses ng oposisyon sa Senado. Pero kung ano lang talaga ay hindi po yan mananalo. Okay? Number 6 po, no? Si Robin Padilla. Pero I doubt na kung tatakbo yan si Robin Padilla bilang Pangulo ng Pilipinas. No? Hindi pa siya handa talaga. Okay? Ngayon nga, chairperson siya ng amendments ng Constitution, pero tignan nyo naman, parang nilaro siya ng mga kasama niya sa Senado. Kung ano yan, si Robin Padilla, baka tumakbo bilang pangalawang pangulo ni Sara Duterte. Okay? So yan, madadagdag yan, yung 14.3 plus 4.6,
kay Sara Duterte, no? So ibig sabihin guys, si Sara Duterte bilang number 1 ay maaari po talagang landslide, no? Kung ngayon po gaganapin ang eleksyon sa 2028, landslide winner na po yan si Sara Duterte. Okay? Ang panglima po natin ay si Manny Pacquiao. Tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas last time around. Ngunit natalo po yan. Katandem niya po si Tito Atienza, dating mayor ng Maynila. Okay, ngayon si Manny Pacquiao, hindi na po yan mananalo yan dahil natalo na nga po bilang Pangulo ng Pilipinas last 2022. Tandaan niyo po, lahat po ng natatalo dito sa Pilipinas ay never nang nanalo. Okay? So, once is enough, no? Two is too much, sabi nga nila. Okay? Number 4 naman po si Amy Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas, 6.9%, pang-apat po yan. Pero hindi po yan, tingin ko, hindi mananalo yan bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Okay? Tingin ko, baka si Amy Marcos, kung presidential form of government pa rin tayo sa 2028, ay baka si Amy Marcos katunggali ni Robin Padilla bilang pangalawang Pangulo ni Sara Duterte. Okay? Pero definitely, kung si Sara Duterte ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028, never na tatakbo yan si Amy Marcos para kalabanin ang kanyang best friend na si Sara Duterte. Okay, si Leni Robredo, no, tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2022, ngunit pangalawa po yan, pero ngunit tinampakan po yan ng malaki ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Si Leni Robredo, hindi po yan mananalo bilang Pangulo ng Pilipinas dahil ganun din po mga strategy at practice nila ni Vico Soto at saka ng mga Trillanes at saka ng mga ibang mga kapartido niya. Pag sinabi niyang tama, siya na ang tama. Hindi po yan makikinig at ang kumontra sa kanila ay mali, bobo, tanga. Parang gano'n, no? Okay, hindi po yan mananalo. Pangalawang pagkakataon, sabi ko nga po, sa Pilipinas, never pong nanalo ang mga natatalo in the past. Okay, si Leni Robredo. Dati pangalawang Pangulo ng Pilipinas, dati congresswoman yan ng Naga City yata yun, yung portion part yan ng Bicol area. Okay, ang pangalawa natin ay si Raffy Tulfo, 22.5%. Siya po ay senator ngayon, first time pong tumakbo at nanalo noong 2022. May kapatid po yan na congressman din, si Erwin Tulfo, okay, ng ACT-CIS. Ang anak niya po ay bilang congressman ng District 5 ng Quezon City. At saka yung asawa niya po ay congresswoman representing their party list, ACT-CIS. Okay, so ibig sabihin, 4 po mambabatas ang kanilang pamilya. Okay, si Erwin Tulfo po ay tatakbo na pamabalitan, tatakbo rin po bilang senador sa 2025. Kung magkataon, magiging 2 Tulfo ang uupo sa Senado at pag nagkataon, napaka-powerful po nila sa 2028. Okay, si Raffy Tulfo po ay 22.5%. Okay, kung ano niyo po yan, siguro ang uiaat po mga boto ni Manny Pacquiao, ni Amy Marcos, ni Robin Padilla, okay, ni Martin Romualdez at saka undecided kay Sara Duterte. So papalo at papalo yan na 60 to 70% of the Filipino people electorate will vote for Sara Duterte. So another ano na naman po tayo, another super majority of the electorate will vote for Sara Duterte. Ang number 2 po natin ay si Raffy Tulfo. So ang pinakamalapit na kalaban ni Sara Duterte ay si Raffy Tulfo po. Okay? So pero kalahati lang po yan, parang Bongbong Marcos at Leni Robredo ang nangyari noong 2022 na ang mangyayari ulit yan sa 2028. At saka ngayon, kung makikita niyo sa screen, ang number 1 po natin ay si Sara Duterte. Siya po ay pangalawang Pangulo natin, hindi natin alam kung tatakbo bilang mayor, congressman, congresswoman o senador sa 2025 at iiwan ni pangalawang Pangulo ang Vice President, no? Position sa 2025. Pero I doubt kung mangyayari yun dahil ito po posibleng mangyari kung magkataon na pwedeng pumili si Pangulong PBM ng pangalawang Pangulo niya among the senators, and of course not only the senators, baka may chance din na piliin niya si Martin Romualdez. Okay, so pag nagkataon po yun. Okay, so ang number 1 po natin sa ating presidential election sa 2028 I see. Okay,
walang iba kundi ang dating mayor po natin, ang dating vice mayor po natin ng Davao City at ang ating vice president, no? Vice President ng Republika ng Pilipinas na nanalo at mas marami pang boto ang nakuha niya kay Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang election. Ang ating Vice President, Sara Duterte, sa 2028. So hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi ka pa nakawag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman para we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.